Let's answer some questions. So, sabi ni Nelson, ate, ask ko lang po, pwede po padalhan yung Paymaya kahit kakagawa lang kasi nagpadala sa akin tita ko sa Paymaya. Kaso, di ko natanggap, may lumalabas po na need pa mag-cash in. Ito parang, wag naman sana no, pero parang scam siya, dear. Kasi di mo naman kailangan mag-cash in ng anything bago ka maka-receive ng any amount dun sa Paymaya mo. So, if totoo talaga na may pinadala, dapat mag-reflect na yun sa Paymaya mo. Ngayon, kung hindi pa dumarating, tanungin mo yung tita mo ano yung reference number kasi kukontakin mo ngayon si Paymaya at tatanungin mo kung bakit hindi pa nagre-reflect yung pinadala niyang amount. Tapos, iti-check ni Paymaya yan kung totoo ba talaga na nasend sa account mo or baka nagkamali ng number na nilagay yung tita mo ng Paymaya account. So, let's say, 0912345667. Tapos, yung nalagay is 0912345666. Diba? So, namali. So, ngayon, ang mangyayari dyan, makikipag-coordinate kayo dun sa number na napadalhan. Sana is mabait yung napadalhan or kung nagkamali ng padalhan, sana mabait yon kasi para masoli yung pera. Kasi if hindi, guys, usually yung nangyayari dyan, huwag na kayong umasa 100% mababalik pa yung pera sa inyo pag nasend siya sa ibang Paymaya account na active. So again, guys, to answer this question, hindi po need mag-cash in ng any amount para maka-receive ng any padala from anyone. Okay? Kahit kakagawa pa lang ng account, ang magiging restrictions nyo lang dyan is yung limit ng marireceive nyo daily. Okay? So, para makita yung profile limits nyo, click nyo yan, yung parang arrow katabi ng username nyo sa Maya account. Tapos, scroll down nyo, may makikita kayong account limits. Diyan nyo po makikita yung limit nyo daily at monthly. So, ibig sabihin, yung limit ng daily receive nyo, tsaka limit ng daily sent nyo. Okay? And just a reminder, guys, marami pong scammer ngayon, kaya mag-ingat kayo sa mga ganyan. Okay?